Alam niyo po ba na kapag ka na-hospital kayo, pwede kayong walang bayaran kahit na 5 sa inyong mga hospital bill. Kasi po ang PhilHealth ang magbabayad niyan para sa inyo. Ang tawag po nila, No Balance Billing. NBB. Yan po yung NBB program. Pero paano ba ito na i-avail? Ano ang mga proseso? At pwede ba ito sa ang ospital ba ito pwede? No? At ano din yung pagkakaiba ng no balance billing at saka yung zero balance billing. May dalawang bagay pa rin po. Atin po namang ipagbibigay alam sa inyo sa isang kaparaanan na tayo po'y magtatanong sa mga nakakaalam dito. No? Si Dr. Bernadette Lico, ang ating pong Vice President ng PhilHealth Regional Office ng National Capital Region. At of course, ang ating po kaibigan si Mr. Mon Acoba, ang ating Public Affairs Unit Head ng PhilHealth NCR. Good morning po, Sir Mon, at saka kay Ma'am. Good morning po, Dr. Lico. Salamat po for your time at long time no see, long time no hear. Salamat at I'm happy to see all of you again. Salamat po. Good morning po sa inyo. Good morning, Kuya Daniel. Kuya Daniel, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa Good Morning Kuya. So, yan, at nagpapatuloy po itong ating information dissemination campaign din para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ay, hindi na po ako magpatumpik-tumpik. Siguro po, mabigyang linaw natin yung no balance at zero balance. Ano ba talaga ang difference nun? Kasi kung minsan parang nakakalito, zero balance, di no balance. Paano po ba yun? Ano ba ang difference po nito? Ang no balance billing policy ay nagsisiguro na ang isang pasyente na na-admit sa ward type accommodation sa isang publiko o private hospital ay hindi na dapat maglalabas ng pera para sa mga serbisyong saklaw ng PhilHealth benefits natin. Pag sa zero balance billing po, yan po yung nakaspecific po sa mga DOH hospitals. Pagka no balance billing po, meron po tayong mga nasasaklaw na mga type of membership po na naka-admit sa sa ward accommodation po. Andyan yung mga tinatawag natin na mga 4Ps, mga indigent, mga sponsored members, mga kasambahay, senior citizens, ganun po siya. I see. Ngayon, ano po ang paraan para ma-i-avail po ang mga ito? At sino-sino ba yung mga maaari pong makapag-avail niyan? Lahat naman po ng Pilipino na members ng PhilHealth, basta may PhilHealth number, pwede ho makapag-avail ng no balance billing. Kailangan lang ho naka-admit sa ward accommodation ng private o kaya ng public hospitals. Yun. Kailangan naka-admit sa ward. Paano po kung hindi sa ward? At paano kung sa private at hindi public hospital? Pag sa private accommodation po, private room accommodation ng patient, hindi ho siya masasakop ng no balance billing. And kapag ang pasyente nag-request ng mga additional amenities, halimbawa gusto niya ma-admit sa suite room, o kaya magkaroon ng private nurse, hindi ho saklaw ng ng no balance billing. Ano po ang pwedeng sumaklaw kapag ganon? Lalabas na ho siya sa out of pocket ng members kapag humingi na po siya ng private room or kaya additional amenities outside of the mandatory services na pinoprovide para sa PhilHealth na benefits. Paano po kung hindi umabot ng 24 hours? Meron po tayong mga benefits na hindi umaabot ng 24 hours kapag meron pong mga certain operations o procedures na
ginawa sa pasyente, hindi umabot ng 24 hours, meron pong may nasasaklaw na rin po na no balance billing. Meron po tayong mga tinatawag ng dialysis package, pasok din ho yan sa no balance billing. Meron po tayong animal bite treatment, outpatient malaria, meron din pong peritoneal dialysis, TB dots, and pati rin ho yung mga expanded maternity care package natin sa lying-in. Saklaw na po siya ng NBB. Pero hindi po sa lahat ng ospital po ito yung NBB. Ano-ano lang po mga covered na hospital po nito? Based sa Universal Healthcare Law, meron po tayong tinatawag na no co-payment provision ng batas sa Universal Healthcare. Meron po tayong 10% ng private hospitals kailangan ilan para sa ward accommodation. Sa government hospitals, kailangan po 90% of the bed kailangan po maglaan para sa ward accommodation. Para sa mga specialty hospitals, meron po tayong 70% naman po. Ito po Nakalaan ba? po yan. Ito po ba? Yes, ma'am. Automatic po ba yan na ini-apply o halimbawa, ganyan na po yung situation, nandyan sa isang hospital na yan. Kailangan pa po ba yan ipoprocess na sarili o i-apply para ma-i-avail? O automatic po yan, pag nakita yung detalye ng pasyente, yan po ay i-apply kaagad yung NBB? Okay, Kuya. So, unang-una, binibigyan natin ng priority dito sa no balance billing policy yung mga kababayan natin na mas nangangailangan tulad ng mga indigents, yung mga 4-piece members natin, lifetime members, or yung mga senior citizens and kasambahay. Ngayon, ang una nating inaalam, meron kasi yung bawat ospital natin na healthcare portal, no? Ang portal na yun doon natin makikita yung eligibility ng isang tao o isang Filipino kung siya ba ay pwedeng makinabang sa PhilHealth. Ang tawag natin doon, PBEF, no? PhilHealth Benefit Eligibility Form. And ngayon, kung nakita natin na siya ay eligible to avail of the no balance billing policy sa isang madalas sa isang publikong hospital, siya ngayon ay pwede pong makasali sa no balance billing as long as sumunod siya sa mga conditions under the no balance billing policy such as yung pagpapakonfine sa isang ward type na accommodation or mas kilala siyang PhilHealth ward. And pag siya ay nasa loob ng isang PhilHealth ward, pwede na siya ngayon makinabang sa no balance billing policy po natin. So ano po ang mga kino-cover niyan? Lahat-lahat, ano? Kagaya halimbawa, yun po bang laboratory test o kaya yung mga pagka-operation, ano? And after that, meron pong mga gamot na kailangan po na bilhin. Covered po ba lahat yan? Sa pag naka-confine ang pasyente, lahat ho ng mandatory services na kailangan para sa particular na diagnosis ng patient at covered ng PhilHealth, like yung mga gamot under sa Philippine National Drug Formulary, mga laboratories na prescribe ng doktor para dun sa sakit, covered ho yan, pasok sa loob ng package ng PhilHealth. Basta qualified siya for the no balance billing, pasok ho siya. Ang hindi lang ho talaga nakakasama sa no balance billing, yung mga additional amenities na hindi naman po mandatory. Halimbawa, nag-request siya ng ref sa loob ng kwarto o kaya nag-request siya ng private nurse. So, yung mga yon hindi naman ho regular na part ng services ng PhilHealth. In addition, sabi nyo kanina, paano yung mga gamot kapag umuwi na po, di ba po, kung kasama ba siya sa no balance billing. Actually, sa no balance billing, kasama rin po ang ating yakap at gamot program. Kapag sa yakap po, at nakapili po ng yakap clinic na
na public, kaya government na Yakap Clinic, wala hong walang additional out of pocket, no balance billing din po 'yon. Sa ating gamot program, meron pong nilalaan na 20,000 pesos per beneficiary na miyembro para sa makapag-avail ng gamot sa ating gamot program. So wala rin out of pocket doon, basta pasok ho doon sa 75 na medicines na nilalaan po para doon sa gamot program. Ma'am, kasi po pagka ganito, meron lang akong mga instances po na na-encounter yung mga tinutulungan po natin kasi minsan napupunta po sila sa mga private hospitals. Dahil po, halimbawa, nagkaroon po ng emergency, emergency case po siya. Siyempre po, alam naman natin kung minsan pag emergency, yung nagdadala sa ospital, hindi naman po, halimbawa, na emergency, nakuha ko yung isang tao, nagkaroon siya ng problema, nawalan siya ng malay. Tapos meron tumulong sa kanya. Dinala siya ngayon sa pinakamalapit na ospital. Nagkataon yung pinagdalhan sa kanyang pinakamalapit na ospital, pribado. Dahil yun po yung pinakamalapit na pwedeng mapagdalhan sa kanya. Yung tao naman, magigising na lang siya, nandun na siya sa emergency room, tapos nandun na siya sa ginagamot na siya o kung ano man yung ginagawa na sa kanya. Tapos sasabihin niya, ba't ako napunta dito? Wala naman akong pambayad. Maghihimatay-himatay na lalo yun. Dahil dun siya nadala. Dahil wala siyang kaalaman. Tinawag dun sa kanya mga kamag-anak. Pagdating dun, hindi naman siya naman paaalisin kasi po ay merong mga gastos na na-incur yung pasyente because of the emergency. Paano po pumapasok dito yung papel ng PhilHealth at paano maaari din halimbawang mai-apply yung mga ganitong benepisyo para sa kanila po? Yes, Kuya Daniel, napakaganda po ng tanong ninyo kasi sakto. Kakalabas lang po ng ating pakete yung Outpatient Emergency Care Benefit Package. Okay? This OECB, ang tawag natin, Outpatient Emergency Care Benefit Package, applies to all members and dependents po ng ating mga kasama natin sa PhilHealth. So ngayon, dito under the OECB package, pag kayo ay napunta sa isang accredited hospital, pribado man or pampublikong ospital, at kailangan nga ng emergency service and pumunta sa isang emergency room complex, sagot po ng PhilHealth yung mga services, yung mga lab tests and medicines na kailangan pong makuha ng isang miyembro or dependent under the OECD. Pero yung paraan ng pagbabayad natin dito ay fee for service. Yung bawat serbisyo, yung bawat gamot, o yung bawat test na nakuha ninyo, meron pong kaakibat or corresponding price na babayaran po yung PhilHealth. Halimbawa lang po, nakagamit po ng 10 cotton balls, dahil bleeding po yung patient, nakagamit ng 10 cotton balls. May kaakibat na presyo yung bawat cotton ball. Sabihin natin nasa 5 pesos. So kung 10 cotton balls yan, times 5, so 50 pesos ang babawas. Pero para sa cotton ball lang yan. Wala pa yung gamot, yung medicines na ginamit para sa kanya. Wala pa yung mga surgical procedure na ginawa. Lahat po yun ay babayaran po under the Outpatient Emergency Care Benefit Package po ng PhilHealth. Pero ang usapan dito, Kuya Daniel, dapat less than 24 hours po yung case ng isang patient. Kasi pag umabot na po ng 24 hours, lalabas na siya ngayon sa Outpatient Emergency Care Benefit Package, papasok na po yung regular case rates po ng PhilHealth. Yan, nabanggit na din lang po ninyo. Pasensya na po kayo, kasi ito po yung mga na-encounter natin. Maaaring sabihin po dun sa mga accredited hospitals. Pero kung minsan po, pag emergency, hindi talaga po makapili na, saan ba yung accredited? Siyempre, natataranta yung magdadala o kung ano pa man po. Hindi naman masasabi na
accredited ba to? Hindi ba to accredited? Basta't emergency po kasi yan eh. Gaano karami na po ba yung accredited natin? Accredited na po bang lahat? O ilan pa po ba itong baka sakali naman doon ako matsyempo pa na nakapagdala sa hindi accredited? More than 90% naman po, actually almost 100% accredited na po. Kung meron man tayong hindi pa accredited, malamang baka bagong bukas po yan o kaya on process pa ho ang accreditation. In addition po pala doon sa sinabi ni Mon kanina sa outpatient emergency care package, kapag meron hong ginawang procedure habang nasa loob ng emergency room, lalabas po siya dun sa outpatient emergency care package. Meron po tayong nakalaan na case rate para dun sa procedure. So example, merong may fracture, ginawa ng cast. O kaya may vehicular accident na may nahiwa o nasaksak, ginawa ng suture, tinahi. So may procedure ho, surgical procedure. Lalabas na po siya doon sa outpatient emergency care package na ginawa ng PhilHealth. May sarili na po siyang case. Habang nasa ER po yun, ha? Ansi. Okay. Ayan. Kasi mas mabuti po yung naliliwanagan din po kung minsan yung ating mga kababayan dahil minsan parang natataranta na lalo na po pagka mga emergency. Pero pagbigyan niyo po sana, baka pwede po ma-walk through ninyo kami para po mas maliwanag doon sa ating mga kababayan. Itong pag-a-avail ng NBB policy, yung no balance billing, mula po doon sa admission hanggang sa ma-discharge, pwede po bang i-walk through ninyo kami ng step by step para po dahan-dahan ay ma-absorb ng atin pong mga tagapanood? Paano ba yung mga talagang proseso? Although, of course, ito po ay maaari nilang maitanong din doon sa atin pong mga information desk ng PhilHealth at doon sa iba't ibang kagaya po ng mga ginagawa po ng information dissemination ng PhilHealth. Pero sa mga taga-subaybay po natin, baka po mag-benefit din po sila kung sakaling sa ganitong pamamaraan sa panonood nila sa atin ay matutunan nila yung mula pag-a-admit hanggang ma-discharge para ma-avail nila ang no balance billing policy. Please po. So, una po sa lahat, pag pumasok ho sa hospital, kailangan ho naka-admit sa ward accommodation. Yun ang pinaka-importante po. So, after discharge, alamin na ho yung final diagnosis, pupunta po sa ating PhilHealth billing section. Ipapaalala ko lang po, ang mga empleyado po na nasa billing section ng hospital ay hindi ho empleyado ng PhilHealth. So, sila lang ho nag-guide kung paano ang computation ng ating mga PhilHealth benefits. So, pag nakumpirma po na pasok ang condition o ang sakit ng pasyente sa loob ng PhilHealth benefit packages namin, okay na po yun. Then, sisiguraduhin lang po na dapat updated ang PhilHealth membership records. So, halimbawa ho, kung ang na-confine ay ang anak, dapat ho nakadeclare po yung anak as dependent dun sa parent. Any parent ho, kung yung mother o yung father as a principal member. Hindi na ho kailangan mag-apply ng additional na requirement para sa no balance billing kapag na nag-fit na po dun sa records namin yung patient at kung naka-admit po siya sa ward accommodation. And kapag meron pa hong ibang kailangan na malaman, minsan ho sa hospital, meron po kaming nade-deploy na PCares, PhilHealth Customer Assistance Relations Empowerment Services. So yung PCares na staff po namin, pag meron pang additional na mga tanong ang miyembro, pwede ho silang magtumulong sa pag-process ng mga kailangang requirements para sa PhilHealth. Ganun lang. Alright. Ma'am, pag halimbawa po,
napupunta sila sa kagaya nun, ano, sinasabi natin yung lahat ng mga services. Halimbawa po, yung hindi na-declare, kasi binanggit ninyo, no, kailangan naka-declare. Kung halimbawa, dependent siya, no, naka-declare siya. Paano po kung meron dun sa mga punto na yon na hindi nila naisagawa? Halimbawa, hindi na-declare. For whatever reason, ano po. Tapos, gusto nila ma-avail pa rin. Meron po ba tayong rectification na pwedeng magawa? Dahil halimbawa, talaga namang anak niya yon, talaga na, kaya lang talagang for whatever reason ay hindi po naisama o kung ano man po ang naging problema along the way. Paano po yun pwedeng i-rectify? At pwede pa ba? O sasabihin nyo, ay problema ninyo yan, wala na talaga. Basta't hindi mo na i-declare, wala na tayong ano dyan. Wala ka ng pag-asa. Kailangan nang maghanap ka ng mauutangan o kung papaano man pwede mo magawa na yan ay mabayaran dahil hindi na may cover. Meron po bang paraan, ma'am? Pwede pa rin po. Basta as long as yung principal member ay may PhilHealth identification number. And sabi ko nga ho kanina, kung meron po PCares na naka-assign sa hospital, pwede ho silang i-assist para ma-add ho yung dependent kung anak po nila ang na-confine. Ina-advise ko lang po, upon admission pa lang po, ayusin na po natin ang membership record natin kung hindi ho updated para hindi ho tayo naghahabol upon discharge. Usually po kasi, pag discharge po, syempre gusto na makauwi ng miyembro, di ba ho, ng pasyente. So tumatagal ho pag hindi na-update ang record sa PhilHealth. So upon admission ho, pwede na ho yan maasikaso. Ayun. Okay. So, pwedeng at least merong paraan ano, para ito ay ma-rectify. Pero isa lang po, ano, para yung mga aming kuminsan ay mga na-encounter po na problema ay kahit paano merong kaming masasabi sa kanilang pwede din na gawin. Kung sakasakali po na ang pangyayari po ay kagaya nun, walang naasikaso, hindi nagawa yung dapat na gawin, pero kailangan na pong lumabas. Meron naman nagmagandang loob na tumulong sa kanila. Pero talagang nangangailangan. Kumbaga parang, sige, pautangin muna kita. Pwede po bang mag-reimburse pa sa PhilHealth kung hindi nila nagawa yun kaagad, pero mapatunayan nila eto ho, yung lahat na yun. Pwede po ba yung reimbursement, Doktora? Pwede po, ang tawag po natin yung direct filing. So, halimbawa, last minute, hindi talaga naasikaso yung records. Pero qualified naman po yung pasyente as dependent or as a member, wala siyang PhilHealth number. Meron ho tayong direct filing ho. And ang reimbursement po, mapupunta dun sa member. Ayan, okay. So, pwede, ayan mas mabuti, maliwanag, pwede yung reimbursement. Pero, ma'am, ano ho ang timeline ng reimbursement? May prescriptive period po ba? Kasi baka mamaya, pwede palang mag-reimburse. Hindi nakapag-reimburse, halimbawa, si Mon Hokson. Naalala niya, na-hospital pala ako, nagbayad ako ng ganun, pwede palang, mga year 2020, o parang panahon ng pandemic, o kung ano man po, pero meron siyang proper documentation. Meron po bang timeline, ma'am? At meron bang prescription? Doon sa submission ng filing ng documents, meron kaming 60 days filing period. So, same as the members, saka same as the hospitals, pwede hong maghintay hanggang 60 days bago ma-file ho sa PhilHealth. Ayun, meron naman pala. Eto ma'am, isa pa. Kung sakali po at ang nangyari naman ay hindi naasikaso, etc., kailangan ng lumabas. Para hindi na po lumaki yung kanilang babayaran. Wala sila kasing pambayad, pero hindi nila naasikaso yung lahat ng mga documentations, etc. Siyempre, hindi ho sila palalabasin kung hindi po sila magbabayad.
at mag-accumulate po yung kanilang dapat na bayaran. Kapag halimbawa, another day na naman dahil mag-aasikaso sila ng kanilang papel para makapag-avail ng no balance billing, dagdag na naman po sa gastos. O kaya ay hindi nila talaga magawa kaagad kung ano man po ang dahilan. Pwede po bang tulungan ng PhilHealth yun na kahit man lang pagpapa-file ng promissory note o sa kanilang sarili lang din talaga yun? Magbigay kayo ng promissory note para kayo mapalabas o kung hindi man, tsaka na lang tayo mag-usap. Paano po ba? Meron po bang hand na pwedeng gawin na tulong ang PhilHealth dito? Yes, Kuya Daniel. Bago mangyari yun, kaya meron tayong isang programa na pinapatupad na natin ngayon sa ating mga pampubliko at saka pang-pribadong ospital. Ito yung point of service. Okay? So tulad ng sinabi kanina ni Doc Badet, meron tayong mga P-cares and yung mga ospital po na contracted natin or accredited po ng PhilHealth, aral po sila rito kasi meron tayong point of service. Dito sa point of service, halimbawa may isang Filipino na pumasok sa isang ospital at nakita na wala siyang membership or hindi pa siya registered as a member of PhilHealth. Subalit, dumaan siya sa ating social workers officer doon sa isang hospital at nakita naman na eligible siya bilang 4Ps o bilang isang sponsored member or bilang isang indigent. At the point of service, agad-agad siyang irerehistro bilang isang PhilHealth member. And since na isa na siyang PhilHealth member under the indigent program or 4Ps or sa sponsored program, siya ay automatikong makaka-avail ng PhilHealth benefits. Kasama na rin dito yung sa no balance billing policy. So yun po yung mga measures na ginawa po ng PhilHealth para lahat tayong mga Filipino ay makikinabang agad-agad sa mga benepisyo po ng PhilHealth kung sila po ay na-hospital. Ang tawag natin dito yung immediate eligibility under the point of service program. Ayun. So, hindi na kailangan pa ng promissory note niyan. Hindi na aabot pa doon dahil doon pa lang, pagpasok pa lang, maaari nang matulungan ng PhilHealth. Maraming salamat po sa pagliliwanag ng mga bagay na ito. If there are other things na kailangan pong mapaalam sa ating mga kababayan o ibig po ninyong maiparating sa kanila, sige po, nasa inyo po ang pagkakataon. Doc Badet? Papaalala lang ho natin sa mga kababayan natin. Huwag niyo pong kalimutan kung may makakilala po kayo na hindi pa nakapagparehistro sa PhilHealth at walang PhilHealth identification number. Meron po kaming mga local health insurance offices para mag-provide sa inyo ng service para magkaroon ng PhilHealth identification number po at para ma-avail nyo po yung ating mga benefits ng PhilHealth. Maraming salamat po, Doc Badet. Mon, baka meron ka pang gusto sabihin. Mon. Yes, Kuya Daniel, unang-una, maraming salamat po sa UNTV and sa Good Morning Kuya. Sa inyo po, Kuya Daniel, dahil po sa inyo, natutulungan niyo po yung PhilHealth na ipaalam sa ating mga kababayan patungkol po sa Universal Healthcare Program and sa mga iba-iba pang benepisyo ng PhilHealth. And paalala sa ating mga nanonood ngayon, huwag niyong kalimutan na magpatala rin bilang isang PhilHealth Yakap beneficiary. Pumili po kayo ng inyong PhilHealth Yakap Clinic para makasama na kayo dito sa ating Primary Care Benefit Program or PhilHealth Yakap para makinabang na rin po kayo sa ating PhilHealth Gamot. And kung meron pa ho kayong mga katanungan, please call us at 8662-2588 or email us at actioncenter@philhealth.gov.ph. Again, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you so much, Mon and Dr. Bernadette Lico. Salamat po sa inyo at sa lahat ng ating mga kaibigan dyan po sa PhilHealth. Thank you so much sa inyo po mga assistants. At kasama din po ninyo ang ating programa. Kung ano man paraan, higit po naman tayo makakatulong at makapaglilingkod. Thank you so much po and have a blessed morning.